Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, tafsir, at tinatalakay pa rin natin yung mga mahimalang aspeto ng Quran. Natalakay na natin yung 10, alhamdulillah. O hanggang 9 lang pala nung last time. Pero yung ngayon, yung pang-10, sandali lang naman, maikli lang naman na nabanggit dito. Yung pang-10, ang pang-10 at tanasubu fi jami'i matadammanuhu dahiran wa batinan min ghairi ikhtilafin. Ng Quran, alhamdulillah, ito ay mahimala dahil ito ay consistent lahat-lahat sa mga bahagi nito at wala itong salungatan. Hindi katulad sa anumang akda ng tao. Anumang akda ng tao. Kasi naalala ko nga, nabanggit ko yung kwento nun sa merong sheikh na meron siyang na author na libro, meron siyang sinulat na libro, at meron nagsabi sa kanya na meron daw mali siyang nasulat doon. Hindi siya naggalit. So sinabi niya, tama lang kasi wala namang Quran o wala namang aklat ang walang pagkakamali liban na lamang sa Quran. Walang aklat ang walang pagkakamali, liban na lang sa Quran, alhamdulillah. So dito, yung pagkakaroon ng tanasub, kumbaga yung kawalan ng contradiction, sinasabi dito, dahir at batin. Dahir, ibig sabihin hayagan sa mga nilalaman nito, at batin sa mga kahulugan nito. So walang salungatan. May mga aya sa Quran, halimbawa, huwaladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam. Tapos sa ibang aya, 4 na araw. So yung mga aya na yon, actually, hindi yun contradiction, bagkus ay detalye lamang nung panahon, kumbaga ni Allah, na nilikha niya ang iba't ibang bahagi ng kanyang mga nilikha. Hindi siya contradiction, alhamdulillah. So ito man ay sa mismong nakasulat o sa kahulugan, walang salungatan sa Quran, alhamdulillah. Yung katulad nga sinabi yung sa aya, yung ay sinabi ni Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Hindi ba sila nag-iisip na kung ang Quran ay mula sa iba paliban kay Allah, ito ay tiyak na mayroong mga maraming salungatan. So wala ngang salungatan sa Quran, alhamdulillah. So ngayon yung panghuling bahagi. So dito nililinaw yung kung paano ba natin uunawain yung mga mahimalang katangian na ito ng Quran at paano natin matutukoy na natalo nga ng tao o ng sino man ang Quran sa hamon nito na lumikha ang tao ng katulad nito. So sinabi, fahadi hasyaratu aujuh dakaraha ulamauna rahimahumullah alihim. Itong 10 na mga mahimala na aspeto ng Quran na binanggit ng ating mga scholar. Sinabi ng isa sa mga salaf, si Ibnu Atiyah, sinabi niya, wajhu tahaddi fil Qur'ani innama huwa binadmihi wa sihhati ma'anihi. Na isa sa mga anyo na kung paano natin mauunawaan ang hamon na ito sa Quran. Ang Quran ay humahamon sa mga tao na ang mga tao, o hindi lang tao, pati mga jinn at iba pa. Yung computer nakakapag-isip, sarili niya, artificial intelligence, pati yun hinahamon niya ni Allah na magpalabas ng Quran na katulad ng Quran. So ang hamon na ito, kailangan nilang tuparin sa tinatawag na na binadmihi wasihatil maani. Yung nadam, ibig sabihin sa paraan ng pagkakatha dito. Ito nga ay katulad ng Quran, sa 10 ito na nabanggit.
na dapat wala itong kontradiksyon, dapat ito ay naglalaman ng mga wisdom, ng mga aral, at ito ay nasa kaparaanan o binabasa o nire-recite, sinusulat sa paraan na hindi katulad ng pagbasa o pagsulat ng sinumang tao o ng sinumang sibilisasyon. At yung sihatu ma'anihi, na dapat nga tama ang kahulugan ng mga verse ng Quran na ito na hinahamon ni Allah na palabasin ng mga nilikha. Siyempre, ito ay merong nilalaman o merong kahulugan na naayon sa konteksto ng kung ano ang nilalaman ng mensahe nito. Kaya nga yung mga peking Quran, yung sinasabi ko sa inyo na kapag binasa Arabic, kapag binasa tunog Quran, pero kapag pinakinggan mo, nonsense yung laman, hindi yun nakakatupad sa hamon ni Allah. Hindi yun nakakatupad sa hamon ni Allah. Kasi mga pinagsasabi nila, puro nonsense. May napakinggan pa nga ako, puro prutas yung pinagbabanggit. Pakwan, saging, anong kinalaman nun? Si Musaylima. So napaka walang hiya nung kanyang Quran. At ganyan din sinabi, watawali fasahahu al-fadihi. So dapat ang Quran na ito na hinahamon ni Allah na i-produce ng tao, ito ay marapat na matatas o kaya may mataas na antas ng akda dito. Okay? So yung mga Quran na peking Quran, kumbaga, na meron ngayon sa YouTube, makikita nyo sa YouTube, wala, bagsak yun lahat. Kasi yung mga nilalaman nun, nonsense, tapos yung grammar niya minsan wala na pilit na lang na binabasa para magtunog Quran, hindi yun nakakatupad sa hamon ni Allah. So yung sinasabi, wawajhu ejazihi, ang anyo ng pagiging mahimala ng Quran. At syempre doon sa hamon nito, na mag-produce ang mga tao ng Quran na katulad nito, anna Allah Ta'ala qad ahata bikulli shay'in ilma. Na unang dapat malaman ng tao na si Allah nasasaklaw ng kanyang kaalaman ang lahat ng bagay. Okay? So paano nila matatapatan yung Quran? Samantalang yung Quran ay salita ni Allah na nakakabatid ng lahat ng bagay. Okay? So parang yan, halimbawa, yung professor, yung doktor siya ng halimbawa, doktor ng history, gagawa siya ng libro. Tapos ikaw, hindi ka nga nakatapos ng high school, tapos gagawa ka rin ng libro. Laki lang diferensya, di ba? So, mas malaki ang diferensya ng kaalaman ng tao sa kaalaman ni Allah. So, mula rito, actually dito pa lang sa sinabi niya ito, ni Ibn Atiyah, malalaman natin tayo bilang mga Muslim na wala talagang makakatupad ng hamon ni Allah. Walang sino mang nilikha ang makakatupad sa hamon ni Allah. Kasi doon pa lang sa antas ng kaalaman ng nilikha, at ng tagapaglikha, napakalaki na ng diferensya. Napakalaki na ng diferensya. Kasi sa kaalaman pa lang, napakalaki na ng diferensya. At gayon din, wa'ahata bil kalami kullihi ilman. At syempre, ang kaalaman na ito ni Allah na ipinahayag niya sa pamagitan ng mga pananalita na naroon sa Quran, pananalita na nababasa, naririnig, nire-recite, nakakabisado, napawang salita na nauunawaan ng tao. Lahat ng ito siyempre ay naglalaman ng kaalaman ni Allah. Nang ibig sabihin dito, ang tao, hindi siya makakapagsalita o makakapag-akda ng anuman liban na lamang sa antas ng kanyang kaalaman. Okay? Hindi mo maasahan halimbawa yung tao na mababa yung pinag-aralan. Hindi natin nilalait yung mababa yung pinag-aralan. Kasi ginagawa lang natin sample. Yun nga, bawa yung doktor ng history, susulat siya ng libro o article, tapos kukumpara mo yung gagawin nung hindi man lang nakagraduate ng high school, gagawa siya ng article tungkol sa history din at paghahambingin mo sila, magiging magkaiba yung quality. Magiging magkaiba yung quality. O tapos English pa, kasi hindi nga marunong mag-English yung isa. So hindi talaga niya matatapatan yung akda ng tao na yun. So paano matatapatan ng tao ang salita ni Allah?
Fa'alima bi'ihatatihi, ano ba yun? Fa'alima bi'ihatatihi ay lafdihi, aw lafdatin taslu bikulli shay'i, lafdatin taslu antali al-ula. So dito, yung tao, dapat nababatid niya na si Allah, yun nga yung kaalaman ni Allah, ay walang hanggan. At ang salita ni Allah na nasa Quran, na binabasa natin, naririnig natin, o kumbaga nire-recite natin, lahat ng ito ay pawang mga salita na sa mga kahulugan nito o sa mga nilalaman nito na kaalaman, ito ay magiging angkop sa isa't isa. Ito ay magiging angkop sa isa't isa. Watatabayyanul ma'na ba'dal ma'na. At kahit humaba man ang akda na ito, si Allah hindi siya nagkakamali, si Allah hindi siya makakalimot. Kaya imposible na yung tao makakagawa ng katulad ng Quran na walang pagkakamali kasi yung tao nakakalimot. So, halimbawa yan, translation ko na yan, ilang taon ko ginawa yan. Sinimulan ko yan, 2017. O ngayon lang siya na-imprenta, ilang taon din. 7 years din. Tapos nung binabasa ko naman yan paminsan-minsan. Mapapansin ko iba yung pagkakatranslate ko doon sa ibang mga aya. Di ba may mga aya sa Quran pareho naman? Parehong-pareho. Halimbawa, yung huwalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. May ilang ulit yun na lumabas sa Quran. Yung pagkakatranslate ko doon sa Suratul Saf at doon sa Suratul Tawbah, kasi nauna kong na-translate yung Suratul Tawbah. Iba kumbaga yung syntax, yung siga. Pero pareho ng kahulugan, masabi na pareho ng kahulugan. Pero dahil malayo yung pagitan, kumbaga naiba yung naiba na yung takbo ng isip ko sa pagta-translate. So, hindi katulad nga ng Quran na si Allah, ang kanyang kaalaman ay wala ngang hanggan, wala itong limitasyon, hindi siya nakakalimot, hindi siya nalilingat, o hindi siya nagkakamali. Kaya imposible na ang tao ay matatapatan niya ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Niyan, thumma kadhalika min awwalil Quran ila akhirih. At ang Quran ay ganito, mula sa umpisa nito hanggang sa dulo nito, wala itong mga salungatan. At binanggit ni Muhammad Qutb, na isang scholar na Egyptian, rahimahullah, fi muqaddamati kitabihi, sa kanyang aklat sinabi niya, la ya'tuna bimitlihi. Ang tao hindi nila kaya na makapag-produce ng Quran. Yun yung title ng libro niya actually. Pero yun ang title niya napakaganda. La ya'tuna bimitlihi. Hindi kaya nino man natapatan ng Quran. Sinabi niya, laqad kana al-arabu fi jahiliyatihim qauman awla fasahatan nardiratan. Ang mga Arabo ng panahon ng Jahiliya ay mga tao na nangunguna sa pagiging matatas at kakaiba ang kanilang antas ng pagiging matatas o pagiging fluent sa kanilang salita. Wakano ya'tazuna bifasahatihim ilal haddi alladhi atlaqu ala ghayrin natikina bilugatihim lafdatul ajam wa safuhum bil ajma wa wasafuhum bil ajma. Na sa sobrang galing ng mga Arabo nung panahon na yon, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga nauna sa kanila, ang tawag nila sa hindi marunong mag-Arabic ay ajam, na literal na kahulugan ng ajam,
kumbaga, parang tanga, bobo, ganun. Yun yung tawag nila. Parang yung mga Hudyo, di ba? Ang tawag ng mga Hudyo sa mga hindi Hudyo, hentil. So mababa ang tingin ng mga Arabo sa mga hindi marunong mag-Arabic. So ganun kataas yung tingin nila sa kanilang mga sarili. At ito rin ang nagpapaliwanag sa atin ngayon kung bakit pinili ni Allah ng pangunahing himala o mu'jiza at aya, tanda ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran. Okay? Kasi yung mga Arabo, yun nga, mayayabang sila, pinagmamalaki nila yung husay nila sa kanilang pagsasalita. Kaya yan, pababa si Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga pananalita na salita mismo ni Allah na humahamon sa salita ng tao. Na gayon din, isa pang hamon dito, kumbaga sa pamagitan ng Quran, ang Quran Arabic, okay? Pero nakakapagtaka kahit sa panahon natin ngayon, ang Quran Arabic, pero nagagawa ito na makabisado ng mga hindi naman marunong mag-Arabic. O natututunan ito ng mga tao na hindi naman Arabo. Na dati kasi yun nga, ang ibig sabihin dito ni Muhammad Qutb rahimahullah, na yung mga Arabo, kumbaga ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay, kumbaga nakakaangat. At hindi sila mapapantayan sa kanilang paraan ng pagsasalita. Actually, para maintindihan natin yung konteksto ng Arabic, kung gaano ito kung gaano ito kayaman sa vocabulary nito. Nung bumagsak yung Roman Empire, yung unang Roman Empire, hindi yung Byzantine Empire, nangyari mga year 500s. Yung mga kaalaman ng mga Romano at ng mga Griego, yung mga libro nila, trinanslate ng mga Arabo sa Arabic. Maraming mga libro. At actually, yung mga libro na yon tungkol sa history, medisina, science, biology, physics, geology, trinanslate nila yun lahat. Kaya nga, sa Baghdad, di ba nabanggit ko na sa inyo, nandun yung Khalifa ng Abbasiya, nandoon yung pinakamalaking library nung panahon na yon, yung Darul Hikmah, yung House of Wisdom na tinatawag nila. Nandun nakaipon lahat ng mga libro na nakumpiska ng mga Muslim mula doon sa mga lupain na nasakop nila. Inipon nila yung lahat doon at tinranslate nila sa Arabic lahat-lahat. At isang patunay na mayaman ang Arabic kasi sa bawat salita na meron ang mga Griego or mga Romano o kahit iba pang wika, kasi hindi lang naman sa Greece o sa Rome nagkaroon ng science, pati sa India lahat yung tinranslate nila. Sa bawat salitang meron sila, merong katapat yung Arabic na salita. Hindi nila kailangang mag-adapt masyado ng mga salita. So na-translate nila yung lahat-lahat. At napakaganda ng pagkakatranslate nila nung panahon ng Renaissance, yung panahon nung bumagsak yung Spain at panahon na lumalakas na yung Europe pagkatapos ng Dark Ages na tinatawag nila. Yung mga libro na naitago ng mga Muslim, tinranslate nila pabalik sa Italian, pabalik sa French, pabalik sa Spanish, at yun na yung pinagkunan nila ng kaalaman para magkaroon sila ng science. At actually, sina Galileo, sina Leonardo da Vinci, lahat ng mga scientists nung panahon na yon, ang libro na binabasa nila, mga libro na itinranslate galing sa Arabic, pabalik dun sa language nila. So ganun kahusay ang Arabic bilang wika, alhamdulillah. So na-translate nila yung mga libro ng iba't ibang mga uri ng tao, iba't ibang wika, sa maayos na pagkakatranslate, napaka-detalyadong pagkakatranslate. At actually, malaki ang naitulong ng mga tinranslate ng mga Arabo na mga libro. Kaya nga sa Baghdad at sa Spain, na-develop nila yung maraming mga siyensya. Yung engineering na-improve nila. At nabuo yung iba't ibang mga konsepto sa medisina at iba pa. So talagang
talagang napakaganda ng Arabic. Alhamdulillah. So ito yung punto ni Muhammad Qutb. Napakainam ng Arabic. Kaya nga sinabi niya, وَفِيهَا إِشَارَةٌ وَادِحَةٌ إِلَى أَنَّهَا يَعْبُدُونَ دُونَهُمْ لَا لِسَبَبَ إِلَّا لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْكَلَامَ بِاللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ لُغَتُهُمْ هُمُ الَّتِي يَتَمَيَّزُونَ بِهِ. So yun nga, yung mga tao na yon, naniniwala sila ng mga tao na hindi marunong mag-Arabic ay walang kwenta. At ang mga tao na mahusay sa wika nila ay sila ang mas mainam o pinaka-mainam. Pero yun nga, bakit hindi nila tinanggap yung Quran? Samantalang, di ba, ang sukatan nila ng pagkatao halos yung husay ng tao sa Arabic. Samantalang ang Quran ay dumating sa pinakamainam na Arabic. Ito ay patunay lamang siyempre nung kanilang kawalang pananampalataya. Na kahit pa yung Quran ay dumating sa kanila sa wika na naiintindihan nila, na ibinaba daw ang Quran sa wikang Arabic na malinaw. So malinaw, ibig sabihin naiintindihan nila. Pero yung problema, hindi nila problema yung Arabic ng Quran na hindi nila ito maintindihan o hindi nila nagugustuhan. Nagugustuhan nila yung Quran. Kaya nga, sa iba't ibang mga pagkakataon, bawa sa sira, naalala niyo yung saan yung unang hijrah? Sa Habasha, di ba? Bakit sila bumalik sa Makkah? Kasi may fake news, di ba? Nabalitaan ng mga nandun sa Habasha, nag-Muslim daw yung Quraysh. Kasi nung nagbabasa o nagsasalaminsan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam malapit doon sa Kaaba at may nirecite siyang surah, nung siya ay nagsujud din sina Abu Jahal. So, kumalat yung balita na yung Quraysh ay nag-Muslim na. Kaya sina Ja'far, bumalik na rin sila ng Makkah dahil doon sa fake news na yon. So, ibig sabihin, sina Abu Jahal nung panahon na yon, naengganyo sila masyado sa pakikinig sa Quran at nagustuhan talaga nito. Sukdulan na nang nagsujud si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maring yun ay sujud at tilawa rin, yung nagsujud din sila kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun kaganda yung Quran. Kahit yung mga Arabo na hindi mananampalataya na appreciate nila, pero yun nga, yung mga peking Quran na meron yan, hindi yun tumutupad sa hamon ni Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, inilalagay natin sa konteksto yung usapin na ito, alhamdulillah, para lalo nating maintindihan inshallah. At siguro baka next week, huli na nating matatalakay ang tungkol dito. Tapos babalik na tayo sa pagtalakay sa kahulugan ng mga sura, inshallah. So dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.